I'm John Emerson Pickrell, call me John M. I-share ko lang yung aking testimony, no? Bilang Jepoy dati at naging John M na ngayon, no? Pag sinabi mo kasing Jepoy, rebelding anak, pasaway, laging laman ng iskinita, maghapon sa kalsada, laging may kabuntong na problema. Maraming struggle si Jepoy nun eh. Yung paglaya ko, talagang nasabi ko, struggle is real. Nandun pa rin yung addiction. Grabe pa rin, mas lalo pang grumabe. Nung lumaya ako, mas grabe pa yung addiction ko nun. May gambling, basta lahat ng problema, lahat ng sin na siguro na nasa akin na nun nung paglaya ko. Nasa loob ko na naman na parang gusto ko lang tumigil, pero hindi ko magawa. Gusto ko lang ayawan, pero parang hinang-hina ako sa sarili ko, hindi ko magawa. Then one Sunday, nag-attend kami ng church. Bigla ang topic doon is slaying the giant. Doon talagang nag-sick sa puso yung pick ng Holy Spirit na yung giants na yan is yung addiction mo. Yung addiction na yan, pagka hindi mo nalabanan yan, mamanahin pa ng anak mo yan. Mamanahin pa ng susunod na henerasyon mo yan. Napaisip tuloy akong bigla na, ano ba, hindi pa ba ako titigil? Yun yung talagang nag-touch heart ko. Dapat tigilan ko na to. Dapat ako pa lang ngayon magdesisyon na ako. Dapat pala, ngayon pa lang labanan ko na to. Kasi ilang lalaki yung anak ko, parang di ba hindi ko nagugustuhin manahin pa nila kung hindi ko kaya labanan niya yun. Talagang tumatak sa isip ko na ngayon pa lang magdedesisyon na ako, ayoko na. Share ko lang yung verse, no, yung talagang tumatak sa akin. Psalm 1 verse 1 and 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulayan niya ito araw at gabi. Gusto ko lang share sana sa mga katulad ko na pinagdadaanan nila ngayon, yung mga napagdaanan ko. Huwag kayong matatakot na magdesisyon. Huwag kayong mahihiyang magdesisyon na yung desisyon yung gagawin is para sa pamilya nyo, para sa sarili nyo, para sa magiging mga anak nyo, sa binubuo nyong pamilya. Mas maraming blessing na kapalit pagka mas pinili mo si Lord. Pag-attend kayo ng church, katulad sa church na inatinan ko every Sunday sa Wisdom Church of Manila, ni-invite ko kayo 2 p.m. every Sunday. See you!